Pag-usapan natin po, brain aneurysm. Isa to sa nakakatakot na sakit kasi halos walang sintomas kahit meron kang aneurysm. Pag nagka-sintomas, usually baka doon na pumutok. Mahirap ma-detect, kaya marami ng mga sikat na tao namatay sa brain aneurysm. Bago lang kay Jovit Baldivino, nakakagulat, 29 years old lang. Dati si Isabel Granada, 41 years old, bigla-bigla na lang. At dati si FPJ at 65 years old. Lahat sila brain aneurysm, di ba? So, kahit sino pwede tamaan nito. Normally, meron tayong mga ugat dito sa utak natin, yan, di ba? Tapos, for some reason, itong mga ibang ugat, nagkakaroon ng depekto. Parang sa gulong, imbis na gulong na normal, may lumolobo. Dapat wala to eh. Lumolobo. Ibig sabihin, pag lumobo yan, mahina itong area na to. Kaya pag ma-high blood ka konti, magalit ka konti, umiri ka lang konti. Like yung kay Jovit, ang kwento is kumanta lang eh. Kumanta lang siya ng pangatlong kanta. Pwedeng pumutok yan kasi manipis to eh. Kadalasan di mo mamamalayan. Malalaman mo lang yung aneurysm pag pumutok na. Pag nag-rupture na, pumutok na, sobrang sakit. Ang tawag nila dyan, worst headache of my life. Pag sinabi, anong klaseng sakit ng ulo? Ito yung pinakamasakit sa buong buhay ko. Pag narinig nyo yung worst headache of my life, aneurysm yun. Minsan, pag nag-leak na yan, pag dumugo, pupunta na yan dito sa meninges, pati dito sa likod, pati main. Masakit na dito sa batok, nagsusuka. Yan, tapos nawawala ng malay. Pero ito, serious na to, nag-rupture. Hindi pareho ang aneurysm doon sa ordinary stroke. Merong mga stroke na pang matanda. Yung nagbara dahil sa cholesterol, dahil sa sigarilyo, nagbara, ischemic stroke. Nanghina isang part ng kamay. Meron din naman hemorrhagic stroke na high blood, basta nalang pumutok. Umabot ng 200 ang blood pressure, pwedeng ganon. Ito, hemorrhage din siya pero hindi ganun kataas ang blood pressure. Abnormal kasi may lobo dito. May manipis talaga, may depekto. Actually, namamana po to eh. Kaya kung may kamag-anak na may brain aneurysm, kailangan magpapacheck din. So yan po oh, brain aneurysm, biglang pumutok na lang. Karamihan ng brain aneurysm, siguro, walang sintomas. May mga tao, pag chinek nila may aneurysm, pero wala naman nangyayari, walang headache, nagkataon lang nakalobo yung isang ugat niya sa utak, pero wala naman nangyayari. Some people live for years without knowing they have an aneurysm. Kailan ang sintomas? Ito po, yan ang nakakatakot. Pag pumutok na siya, tulad na sinabi ko, worst headache na yan, nagkukumbulsyon pa. Ito po ang isang issue. Minsan, hindi pa siya pumuputok. Naglilik pa lang siya. Ibig sabihin, may konting punit, may patilamsik, may konting lumalabas na ng dugo. Konting punit pa lang, lumalabas pa konti-konti. So, tawag dyan, leaking aneurysm. Pag leak pa lang, yun, may headache na yun. Yun, may sintomas. Pwede mo pa mahabol. So, konting punit pa lang, gusto mo mahabol, gusto mo maoperahan agad. Yan, mahahabol mo pa. Kasi kung talagang nag-burst na, sumabog na agad, hindi na mahahabol. So, pag leaking, headache pa rin, hindi ganun nga kasakit, hindi siya severe headache, pero yun, magagamot pa. Unruptured, ay hindi mo mamamalayan. Minsan lang, medyo masakit sa mata, kung nasaan yung aneurysm, o pag yung aneurysm medyo malaki, kung nape-press niya yung mga ugat natin, mga nerves natin sa mata, pwede lalabo yung mata, pwede namamanhid. Medyo alanganin yung mga symptoms, hindi ganun ka-clear. Sino at risk for aneurysm? Yung namamana. Siguro very stressful yung job, 'di ba? Smoking, high blood, 'di ba? Mas high blood, mas pwede pumutok. May congenital defect, may lahi, over 40 years old, pero sa nakita natin, sa 29, 41 eh. Drug use, pwede rin. Yung mga drug use kasi ano lang yan eh, dahil pag gumamit ng droga, tumataas ang blood pressure, kaya siya pwedeng pumutok. Family history, control ang blood pressure. Kaya dapat ang BP nito mababa.
Gusto mo BP niya 120/80. Pag nag 140, 150 ang blood pressure mo, takot ka na eh. Kasi malambot nga dito sa utak, kaya kahit konting high blood lang hindi maganda. Paano malalaman? Papa-CT scan, minsan kita na CT scan, MRI, kita na. Merong cerebral angiogram. Yung talagang sinisilip na. Pero ito mga invasive na to. Sabihin, medyo parang serious na to na lab test eh. Minsan naglalagay pa ng dye. Kailangan ma-check pa na okay ang kidney mo. Eh, no? Kung maliit yung aneurysm, dito sa angiogram. Pero ginagamit lang yan kung talagang suspecha mo na may brain aneurysm. Yan, biglang putok. Kadalasan nandito nakatago yung aneurysm dito sa baba. Kailan pupunta sa doktor? Basta headache nyo na parang kakaiba. O, iba yung headache natin na tension headache. Yung headache na malala, parang nagkumbulsyon, nawalan ng malay, o yung mga ganun, mas serious. Pero hindi mo talaga masabi. Aneurysm data, ang facts natin, pag hindi pa pumuputok, karamihan walang sintomas. 3% ng tao may brain aneurysm. Pero sa 3%, less than half, 1% lang ang possible doon na pumutok. Yan, 13% ng stroke dahil sa aneurysm. Ito po maganda. Anong ginagawa ng mga surgeon? Actually, nung nagte-train ako as a internal medicine resident, nag-a-assist kami dito eh. Kami nagbabantay sa puso. Maganda na tingnan nyo. Anong options? May tinatawag na clipping. Ayan, binubuksan yung bungo, tinitignan yung brain ng neurosurgeon. Naglalagay sila parang paperclip. Paperclip siya talaga. Mukha siyang paperclip po. Nakakita na ako eh. Eksakto, i-clip na yan, swak. Iiwan na yung paperclip sa loob. Hindi siya talaga paperclip, surgical clip siya. Pwede na iiwan yan. So, pag na-close mo na to, ay matibay na, hindi na puputok. Buhay na yung pasyente. No? Surgical clipping. Kaya lang binubuksan yung bungo. May option na hindi na bubuksan yung sa ulo, sa singit lang pinapadaan o sa kamay, sa wire lang, sa wire. So, pag ito yung aneurysm, maglalagay ng wire, napakagaling ng mga doctors ngayon, no? Tapos binubuhol lang, endovascular coiling. Parang naglalagay ng spring hanggang sinasara niya. Iniwan na yung spring sa loob, kinalsuhan. Ilagyan ng kalso. Pwedeng ganito rin. Pero ito kasi, itong dalawang operation na to, depende kung maaabot ng doktor yung aneurysm. Nasaan ba nakatago? Eh kung nasa sulok-sulok, hindi na maabot. Sa gitna ng utak, paano mo na papasukin yung utak? So dapat medyo nasa labas, gaano kalaki, tsaka gaano kalakas yung pasyente. Kaya pa ba niya magpa-operate? Tapos, kung may high blood control yung blood pressure, usually mga beta blockers, metoprolol binibigay para kumalma. Pag naninigarilyo, tigil na ang sigarilyo. Okay, sana po nakatulong tong video. Ingat tayo sa aneurysm. Share po natin to sa ating kababayan. God bless.